Sa maraming siglo, misteryoso ang mga martial arts. Mga lihim na teknik at mga gurong hindi matalo na nag-aangkin ng mga kakayahang lampas tao. Na bumuo ng buong pagkakakilanlan sa paligid ng mga kakayahang hindi pa nila napatunayan sa totoong laban. Manny! Kapag may nagpilit sa kanila na subukan ito sa totoong laban, halaging pareho ang mga resulta. Ito ang mga pinakamasarap na sandali kapag ang mga wad na guro ay sa wakas na talo ng mga totoong mandirigma. May mga huwad na guro, at pagkatapos may mga huwad na guro na delusional, at nandun si Yanagi Ryuken. Ang Kiai Master na ito, isang Hapones, ay naglaan ng dekada sa pagbuo ng kanyang reputasyon sa kakayahang ito. Nakaya niyang patumbahin ng mga tao nang hindi sila hinahawakan. Inaangkin ng lalaking ito na kaya niyang talunin ang kalaban gamit ang mga energy wave. Mga kilos ng kamay at sigaw niya. At ang kanyang mga estudyante ay bumabagsak sa bawat pagkakataon. Matagal nang ginagawa ni Ryuken ang palabas na ito. Dahil dito, sobrang kumpiyansa niya sa galing niya sa martial arts na walang kontak. Ginawa niya ang isang bagay na di gagawin ng matinong manloloko. Nagbigay siya ng hamon. ₱1,000,000 Japanese yen, humigit kumulang $5,000 Sa kahit sinong bihasang mandirigma na kayang talunin siya. Pagkatapos ay lumitaw si Wakorago, isang totoong martial artist na sanay sa boxing at jiu-jitsu na masaya sa madaling pera. At doon nagsimulang bumuhos ang mga suntok. Hindi dumating ang enerhiya. Hindi natupad ang mga knockout. Pagkatapos, naiwan si Ryuken na duguan sa lona, $5,000 ang nabawas. Walang naipakitang resulta matapos ang mga dekada ng mistikal na pagpupustura. Malalim ang paggala ng Sina sa tradisyonal na martial arts. Ang Tai Chi. Lalo na. Itinuturi itong halos sagradong institusyon. Kaya noong isang MMA coach mula sa Beijing na nag-aangalang Xu Xiaodong ay nagsalita sa social media at tinawag na pandilin lang ang usapin. Kinalaban siya ng buong bansa. Ang argumento ni Xu ay simple lang. Kumikita ang mga tinatawag na guro sa mistikong pahayag na hindi nila kayang patunayan. At walang nantangkang subukan sila. Kaya gusto niyang baguhin yon. Si Wei Lei ay lumapit upang tumugon sa tawag. Isang nagpakilalang dakilang guro ng Tai Chi mula sa estilo ng kulog, lumabas na sa pambansang telebisyon bilang isa sa top martial artist ng China. Isang lalaki ang nag-aangkin na kaya niyang gamitin ang mga di nakikitang force field, basagin ang loob ng pakwan nang di nababasag ang balat, at gamitin ang chi para panatilihing balanse ang kalapati sa palad. Nagharap ang dalawang mandirigma sa basement sa Chengdu. Pero sa huli, isa lang ang di masasaktan. Dalawampung segundo lang tumagal ang laban
at duguan ng nakahandusay sa sahig ang guro ng kidlat. Habang si Shu ay nakatayo sa taas niya na parang hindi napagod. Ang pagkatalo ni Wei Lei ay hindi lang pagtatapos, kundi mahalagang punto ng pagbabago na nagmarka ng simula ng bagong panahon. At si Su Xiaodong ay hindi pa tapos. Ang kanyang susunod na target ay si Ding Hao, isang nagpa-practice ng Wing Chun na nagsasabing siya ay ika-4 na henerasyong inapo ni Ip Man. Oh, si Ip Man, ang guro ni Bruce Lee. Si Ding Hao ay nagsanay kasamang Wing Chun master na si Yu Changhua. At pumasok siya sa laban na ito na may buong kumpiyansa na ang kanyang pinagmulan ay nagbibigay sa kanya ng isang bagay na hindi kayang tapatan ng kahit sinong MMA fighter. Pero maling-mali siya. Ang mga teknik ng Wing Chun na mukhang napaka-elegante sa mga ensayo, naglaho agad na makaharap siya ng isang taong may tunay na karanasan. Mga suntok! 4 na beses siyang pinabagsak ni Shu sa loob ng 2 minuto at pinatigil ng referee ang laban. Ayon kay Ding, hindi siya nabigyan ng sapat na kaninang organizers bago ang laban. Sa mismong gabi ng laban ni Shu at Ding Hao, ang mismong guro ni Ding na si Yu Changhua ay lumahok din sa isang challenge match. Si Yu Changhua ay isang 3rd generation na guro ng Wing Chun, tuwirang inapo ni Ip Man. May opisyal siyang credential mula sa Chinese Kung Fu Association. Siya ang responsable sa pagtuturo kay Ding ng lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit ang kanyang kalaban ay isang amateur na boksingero na naggangalang Xiong Cheng-Cheng. Nung teenager siya, nagtamo si Xiong ng compound fracture sa kanang braso. Pagkatapos ng ilang operasyon, hindi na siya tulad ng dati. Natutunan niya magboxing gamit isang kamay lang. Lumaban si Xiong buong laban na nakatago ang kanang kamay sa likod. 击打躯干，再打头躲开。这一场的切磋战啊，太极选手是没有带。哎，KO了，KO了。这个泰拳还是拳击？哦，不让踢腿吗？好，换拳，换拳。连续前手。直接用硬碰硬啊。卓成的话呢，还是带着一个。 Pagkatapos ng laban, tinanong si Yu kung anong naging mali. Ipinaliwanag niyang hindi siya nabigyan ng sapat na pagkain ng mga promotor. Mukhang gumagana lang ang Wing Chun kapag busog ang tiyan. Nakakatawang dahilan naman yan. Maiisip mong sapat ng leksyon ang matalo kay Su Xiaodong sa loob ng wala pang 2 minuto. Pero hindi pa tapos si Ding Hao. Kaya umakyat siya sa ring laban sa isa pang MMA fighter na si Ah Hu, na may layuning patunayan na totoo ang kanyang Wing Chun. 咏春大师。哦，大家都看得到，戴的是黑指手套，不是戴的普通的拳套，任何时候都可以用。自己要小心，因为毕竟这个手套是中间地面很重。 延续的时间内，Nanakaut siya ni Ah Hu sa isang sipa sa ulo. Nagtapos ang laban sa 72 segundo. Isa pang kalaban, parehong resulta. Ang gurong Vietnamese ng Kung Fu, nasa kanya na ang lahat. Meron siyang mga demonstrasyon, mga tagasunod, reputasyon, at buong setup na dinisenyo
para mapahangga ang sinumang walang alam. Sa matagal na panahon, walang kumuwestiyon tungkol doon. Pagkatapos ng mga video na ito, tiyak maraming makakakita ng pagkakaiba. Ang susunod na guro ay hindi naman ganap na hindi kilala. Si Wang Yanlong ay isang eksperto sa tradisyonal na kung fu, instruktor, aktor sa martial arts, at tagapagtanggol ng sinaunang teknik ng China. Parang Bruce Lee, pero walang karisma at hindi epektibo ang suntok. Matagal nang sumikat si Wang dahil sa kanyang demonstrasyon, akrobatikong galaw, sipa sa hangin at sobrang eksaheradong posisyon. Pero gusto niya umangat sa next level. Noong Setyembre ng 2023, hinamon ni Wang ang isa sa pinakakinatatakutang mandirigma sa mundo. Buakaw Banchamek, ang tagawasak mula Thailand. Ang lalaking nagpabago sa mga panuntunan ng kickboxing, isang makina ng karahasan na may bakal na binti at mga siko na parang labaha. Anong nangyari na magsalpukan ng dalawang mundo? Isang hindi sinasadyang komedya. Sa simula pa lang, paikot-ikot nang tumakbo si Wang, sumisipa sa hangin at gumagalaw na parang nasa pelikula. Pinagmamasdan siya ni Buakaw, nalilito at tinatawanan pa. 场就连续的扫踢， Patuloy bumabato ng suntok si Wang, ngunit hindi siya siniseryoso ni Buakaw. 看来要认真了。 Hanggang sa nagpa siya siyang magseryoso at magsimulang umatake. 又是转身动作，看的。 Ikinulong niya ito sa clinch, hinawakan sa leg, inuhod siya ng diretso sa katawan. 王彦龙都是使得一些比较 Umatras si Wang. Nagreklamo siya. Itinaas niya ang kamay. Pinangka ng referee na ipagpatuloy ang laban. Pero nagsimula na ang palabas ni Wang. Igiginit niyang gawing MMA rules, sumigaw at nagtaas ng kamay. At inakusahan pa si Buakaw na nandaraya. Hindi natapos ang laban. No contest ang resulta. Pero ang respeto kay Wang, tapos na. Hindi natinag si Buakaw. Bumati siya sa manonood, numiti at umalis. Samantala, patuloy pa rin nagbibigay ng impromptu press conference si Wang sa gitna ng ring. Kung nagkaroon man ng isang huwad na guro na talagang nararapat sa lahat ng nangyari sa kanya, yun ay si Mabaogo. Ang lalaking ito na 69 na taong gulang ay nagaangkin na siya isang guro ng Hunyuan Tai Chi. Sinasabi niyang may bola ng enerhiya sa kamay. Pagkatapos nung Maya ng 2020, sumali siya sa isang tunay na paligsahan sa Shandong. At kalaban niya si Wang Qingming, isang dating tagapagsanay ng martial arts na 49 na taong gulang na may tunay na karanasan sa laban. Bago ang laban ayon sa ulat, hiniling ng referee kay Ma na magpakita ng awa. Pero sinabi niya ito sa maling tao. Wang Qingming, 3 beses siyang pinabagsak sa loob ng 30 segundo. Ang ikatlong pagbagsak ay nag-iwan sa guro ng Tai Chi na nakatihaya. Walang malay, kailangan pa siyang gisingin ng mga medical staff. Sa totoo lang, mas matagal pa siyang inasikaso para magising kaysa sa itinagal ng laban. Matapos siyang ma-knockout sa loob ng 30 segundo na isang martial arts fan at 20 taong mas bata sa kanya. Ang paliwanag ni Ma matapos ang laban ay marahil ang pinakamatapang na palusot sa kasaysayan ng panlilinlang sa martial arts. Sinabi niyang nalason siya bago ang laban. Iginit niyang dapat siyang nanalo. Pero hindi gumalaw ang mga kamay niya. Ngayon, kailangan nating kilalanin ang nararapat. Perpekto ang itsura ng lalaking ito. 偷袭！
Nagpakilala si John Jung bilang nagpa-practice ng Shaolin Kung Fu at walang mali ang kanyang pagpapakilala. Ang tradisyonal na kasuotan, ang mga dramatikong postura, ang mga galaw na parang hinango mismo mula sa isang pelikula ng martial arts noong dekada 80. Ito, sa madaling salita, ang pinaka-cinematikong tao na nakita mong pumasok sa isang gym. 是一个假和尚，并不是所谓的少林僧。 Ang problema ay magkaiba ang magmuhang martial artist at ang maging isa talaga. Nang umakyat si John Jung sa ring laban sa MMA fighter, bigo na ang kanyang pagpapanggap. A self-proclaimed Shaolin dude, and he's taken on, we just saw this MMA guy. This MMA guy took on the Wing Chun guy, jabs the Shaolin dude in the face. I'm pretty sure he's a fake Shaolin guy's arsenal is taken away, but oh, ow, that hook really hurt. Oof, oof. Body hook. Dude, he's really good at the no gloves, man, because gloves take away from. So, there, he's trying to do. Ang mga posisyon na mukhang malakas sa kanyang demonstrasyon ay walang laban sa tunay na suntok. May naginsayo para sa Instagram at may naginsayo para mabuhay. Isa lang talaga ang mahalaga, pag tumunog ang kampana. Ang dating UFC featherweight, Nam Pan, isang normal na araw lang ang lumilipas sa kanyang Madu Academy sa Garden Grove, California, nang pumasok ang isang lalaking nagngangalang Kai Tran. Si Kai, isang Hongja Kung Fu na guro na nasa 50 taong gulang, ay may plano. Plano niyang pumasok sa gym na ito ng MMA. Maging isang professional na MMA fighter, mapabilib si Dana White, manalo ng isang kampyonato at yumaman. Pero gusto niya magsimula sa pamamagitan ng paghamon kay Nam Pan. Si Pan ay isang veterano na lumaban na sa UFC, Bellator, Strikeforce at Pancrase. May itim siyang sinturon sa Brazilian Jiu-Jitsu, Judo, Karate, at Vietnamese Viet Chin Dao. May 12 laban siya sa professional na boxing sa kanyang record. Ang laban ay tumagal ng 2 round na may mga standing rules. Pero sa dulo, isa lang ang natira at hindi siya ang akala mo. Unti-unting dinurog ni Nam Pan si Kai. Pinabagsak niya ito. Hinaya niyang makatayo ito. Pinabagsak niya ulit ito. Nang dumating ang huling kombinasyon, ang guro ng Kung Fu na may pangarap maging kampyon ay natutulog na sa lona. May plano si Kai Tran hanggang sa matamaan siya sa bibig. Si DKU ay instruktor ng martial arts at YouTuber mula South Korea na sumikat dahil sa pagpapakita ng sariling sistema ng pakikipaglaban na tinatawag Warfare Combat System. Taekwondo, Jeet Kune Do, Judo. Pinagsama-sama niya lahat sa tinatawag na malayang galaw sa labanan. Kahanga-hanga ang mga video niya at malaki ang kumpiyansa niya. Kaya noong 2022, inanunsyo niya na lalaban siya kay Manny Pacquiao. Hindi basta-bastang Pacquiao, kay Pacquiao, na may professional na record na 62 panalo sa 72 laban. Kay Pacquiao may hawak ng titulo sa 8 magkaibang timbang. Sa lalaking kinikilalan isa sa pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan. Exhibition ang laban na may 6 na rounds at si Yo ay 79 na kilo. 13 kilo mas mabigat kay Pacquiao. Pero hindi yun nakatulong sa kanya. What he has done is been regardless of the size advantage. Manny Pacquiao will turn 44 on December 7th. No, he's not the same age he was before. So. Ang nakita ng mundo ay ang buong tesis ng pilosopya ng martial arts ni DKU
na hinarap ang isa sa pinakamabilis at eksaktong kamao sa kasaysayan ng boxing. We'll see if Manny decide. Club. Happy holidays to all of you, and your fan has picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Left there. Walang sagot ang warfare combat system sa jab ni Pacquiao. Ang pilosopika na kalayaan sa paggalaw ay mistulang pag-atras at pagsubok mabuhay nang nagsimulang magpakawala ng suntok si Pacman. Trying to prolongate some time, and you was moments away from being stopped. But Alexa, Manny has him in circles. That is hilarious. well, DK's got to do something, and he's getting. And now Manny Pacquiao going right after DKU. DKU can barely. There's a right ball by a left, driving DKU. Oh my God! DKU on a shot from Manny. Nanalo si Pacquiao sa unanimous decision at ginawa niya ito ng may mapaminsalang katumpakan. Hindi mapupunan ng kahit anong sistema ang pagitan ng YouTube martial artist at tunay na alamat. Isa sa mga pinakakatawa-tawang manloloko ay ang mga kilalang no touch. Yung nagsasabing kaya nilang pigilan o patumbahin ng tao nang di hinahawakan. Nagpa siyang kunwaring guro na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mukhang sundalo. Nagsimula ang palabas na nagpapakita siya ng kumpiyansa sa sarili. Hiniling niya sa sundalo na subukang sakpan siya dahil kaya raw niyang pigilan ang atake gamit ang purong enerhiya. Bigla niyang sinuntok ang sundalo at numiti na parang may napatunayan. Pero sa pangalawang subok, dumating ang realidad na parang tren. Ang mapagkunwari, nahilo pa rin, ay gustong subukan muli. At sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng sunod-sunod na suntok at napahiya sa harap ng lahat. Noong araw na yon, natuklasan niya ang mga kamao ay talagang masakit. Kahit gurong. Hapones na tumataya ng $5,000 sa energy wave. Isang grandmaster ng Tai Chi na sinasabing may taglay na di nakikitang lakas. O isang nagsasanay ng Wing Chun na sinisisi ang pagkatalo sa rasyon ng supas. Ang aral ay laging pareho.